Aray, ang sakit ng kuko ko mga guys. O tingnan mo oh. Umalis pa ako at nakarating ako dun sa tungko. May hinahanap kasi ako dun ng bagay na nakita ko na rin naman. Nakabili na ako. At pagbukas ko po ng pinto dun sa kanilang bilihan mga guys. Ito po ang nangyari. Nasundot po ako dun sa may salamin. Hindi naman nasundot, kundi hindi yung engro ko ang tinamaan, kaya masakit. Yung naglilinis kasi sa akin, hindi na po nagpakita. Inaantay ko po, wala ko ibang maglinis sa kuko, kundi siya lang ang kasi sa bawal nga akong linisan ng kuko kasi baka masugatan. Kaya nangyari, hindi po ako nagpapalinis sa iba kasi ako may nervyos. Sabi ko ang ganun. Kaya tinanong ko sa kapitbahay ko kahapon nung nasaan na yung naglilinis. Yung pala nakapagtrabaho na. Kanina po yan nangyari. At nasundot at ako po unti-unti nagtanggal ng kanyang ingro sa aking kuko. Ito po sa daliri ko. Ayan o. Tinanggal ko po at bumaon po doon sa balat ko. Ayan po nasugat ang aking kamay. Kasi ang sakit talaga. Tumutulo ang luha ko habang binubunot ko yung ingro. Awa naman ng Panginoon at natanggal ko naman yung buong-buo yung engro niya. Di nabawasan nga yung kirot. Yun po, kaya lang ito ngayon, hindi ko mabasa ng tubig. Dahil sa pag pinasok ng tubig, mamabaga na naman ang kamay ko. Yan po, kaya so mamaya pagdating ng mga kasama ko, kayo muna maghugas, sasabihin ko sa kanila kasi baka masipsip yung kamay ko mamaga. Takot ba ako mamaga ang kamay ko, baka maputulan po ako ng daliri. Yan po ang nangyayari. Kaya yan mga guys, nagkuko na rin ako tuloy kasi hindi ako masyado nakakahawak ng nail cutter dahil nga minsan manhid yung aking mga daliri. Yan mga guys, ang nangyari ay sa tulong naman ng pinanalangin muna ako, nanalangin ako bago ako nagtanggal ng ingro. Awa naman ng Diyos, natanggal ko parehas kabilaan. Ang haba ng nakabaon, kaya dumugo nung nabunot. Yan po ang nangyari mga guys, at ito ako ngayon. Hindi muna ako nakapagbukas ng tindahan agad at parang pinahinga ko muna sarili ko dahil sa pagtanggal ko nung aking nakatusok sa balat ay napagod ako sa kakagigil dun sa na ayaw kong hindi ko matanggal. Ang hirap pala magtanggal pag sarili mong kuko. Sabi ko, sa bagay alam ko naman magtanggal niyan kasi dati ako nagtrabaho sa ganyan ng manicurista. Yun po trabaho ko nung araw, pinasukan ko din po yung trabaho na yan para mabuhay lang. Ayan po nangyari kaya alam ko magtanggal ng ingro, kaso lang minsan malabo nga mata ko, hindi ko nga nakikita kung ano ginugupit ko, kaya doon ako nagtanggal sa labas, lumabas talaga ako sa maliwanag na araw. Ayan, kaya lagi kong inaano yung mata ko dahil sa malabo nga. Ayan, okay, natanggal ko na po. Ay, naku Diyos ko, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko dito. Sabi ko nga ganon. Ayan, awa naman ng Diyos at natanggal na rin, Dumugo nga lang pagtanggal, hindi ko pwede mabasa ito maghapon kasi dudugo ang mamamagang kamay ko. Okay, welcome to my vlog. Ayan. At sa pagkikipagtambay ko dito sa aking sala, hanggang nang nakatuklas nga ako sabi ko sana mabait yun yung nakausap ko kanina, napapasok daw sa akin ng trabaho dito sa bahay. At iyan mga guys, kasi naisip ko tawagan yung aking kaibigan na nung araw pa magkaibigan na talaga kami yan. Kasi ang anak ko saka yung anak niya magkasama yan sa laban ng singing contest. Lagi kami lumalaban kung saan may singing contest, nandoon kami mga guys. Ayan po si Titing at si Daisy. Ayan po lagi na kami noon araw magkasama, kaya nakakatuwa naman mga guys. Hanggang ngayon hindi pa kami magkahiwalay ng aking kapitbahay. Hanggang ngayon parang turing ko kanila mga kamag-anak lang kasi minsan tinatawagan ko pag wala akong makausap, gaya kanina. Nagkataon naman na mayroon pala naghahanap ng trabaho doon, isang kaibigan din niya, kaya tinanong ko. Sana pumasok, sabi sunduin ko daw ng Woybis. Yan, kaya yan mga guys. Pupuntahan ko doon ng Woybis. Punta ako sa Quezon City at para dalhin ko siya dito sa bahay. Sana hindi magbago kasi kung magbago siya, wala naman akong magagawa, hindi ko naman hawak ang utak niya, diba? Kaya nga po, sana po yun po, sana ay maayos siya sa akin at maayos din naman ako makisama sa kasambahay ko. Yan mga guys, yan.
Thank you so much. Bye-bye. Wala pang kasama ko dito. Hindi pa sila na, ewan ko lang kung nagtanghalian na sila. Ako kumain ako sa labas kanina dahil pag nagugutom ako, kumakain talaga ako. Okay, ingat po mga guys. Iyan. Si Nanay Linda, nakaraos na naman ang kanyang sakit ng kanyang daliri. Pag nasusundot, umaaray. Thank you so much. Bye-bye.